Nagdulot ng takot sa publiko ang mga senaryong ito sa nagdaang 7.7 magnitude na lindol na yumanig sa Myanmar at Thailand. Ang pagguho ng itinatayong gusaling ito, ang pagsayaw ng mga high-rise buildings. Ang tanong ng marami, ligtas ba ang mga nakatira sa mga nagtatayugang gusali kapag nangyari ang pinangangambahang The Big One? Ito ang mga sinagot ng mga eksperto sa isinagawang DOST Vivox InfoBit 2025. Ready ka na ba sa lindol? Nagbigay ng impormasyon ng mga eksperto sa Vivox sa earthquake scenario sa pinangangambahang The Big One. Nakatuon ang isinagawang webinar sa mga management, employee at tenant ng mga condominium at iba pang high-rise buildings, gayon din ang mga homeowners association na maging mulat sa mga paghahanda sa mga lindol upang maiwasan ang pagkasira ng mga struktura at pagkasawi ng marami. Ano nga ba ang banta ng Big One sa Metro Manila? Una ay ang term na Big One. Ang Big One ay isang term na hindi siya scientific. This is not a scientific term. Ito ay term na madalas na ginagamit ng mga kasamahan natin sa media para i-describe yung isang malakas na lindol at nakaka-damage or nakakagawa ng mga significant na damage sa isang lugar. Madalas na ginagamit ito ng mga kasamahan natin sa media sa pamamagitan ng pag-relate ng Big One sa isang malakas na lindol sa Metro Manila. But in reality, every region and every province have their own Big One. Ibig sabihin, kung pupunta tayo sa Davao, sa Cebu, sa Ilocos, meron silang kanya-kanyang Big One dahil may kanya-kanyang earthquake sources na pwedeng panggalingan ng isang malakas na lindol. Tandaan natin, wala pang technology para ma-predict, para malaman kung kailan yung eksaktong panahon kung kailan magkakaroon ng lindol. So tatandaan natin, pag merong mga information na nagsasabing lindol sa ganitong oras, ganitong lugar, hindi po yan manggagaling sa Vivox at wala pa pong paraan para ma-predict at malaman kung kailan padating ang lindol. Next. Bakit mahirap malaman kung kailan magkakaroon ng lindol? Next. Dahil sa science natin na meron ngayon ay wala pa po talagang paraan. Araw-araw ay nililindol ang Pilipinas. Meron tayong nare-record or napla-plot na mga lindols na at least 30 earthquakes araw-araw.